Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakikinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain niyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Sila'y nagpakasama, sila'y hindi kanyang mga anak. Itong kanilang kapintasan, mga tampalasan at likong lahi. Ganyan ba nyo ginaganti ang Panginoon, o mangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang iyong ama na tumangkilik sa iyo? Kanyang nilalang ka at itinatag ka. Alalahanin mo ang mga araw ng una. Isipin mo ang mga taon ng lahit-lahi. Itanong mo sa iyong ama at kanyang ibabalita sa iyo, sa iyong mga matanda, at kanilang sasaysayin sa iyo. Nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang mana, nang kanyang ihiwalay ang mga anak ng tao, kanyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. Sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan, si Jacob ang bahaging mana niya. Kanyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang, kanyang kinanlungan sa palibot, kanyang nilingap, kanyang iningatang parang salamin ng kanyang mata, parang agila na kumikilos ng kanyang pugad, na yumuyungyong sa kanyang mga inakay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak, kanyang kinukuha, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Ipinaari sa kanya ang matataas na dakos ng lupa at siya'y kumain ng tubo sa bukid at kanyang pinahitit ng pulot na mula sa bato at ng langis na mula sa batong pinkian, ng mantika ng baka at gatas ng tupa, na may taba ng mga kordero at ng mga tupang lalaki sa basan at mga kambing, na may taba ng mga botil ng trigo, at sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. Ngunit tumaba si Hesron at tumutol. Ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis. Nang magkagayoy kanyang pinabayaan ng Diyos na lumalang sa kanya, at niwalang kabuluhan ang bato na kanyang kaligtasan. Siya'y kinilos nila sa paninibugho sa ibang mga Diyos. Sa pamamagitan ng mga karumal-dumal, minungkahi nila siya sa kagalitan. Kanilang inihain sa mga demonyo na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila nakilala, sa mga bagong Diyos, nakalilitaw pa lamang, na hindi kinatakutan ng inyong mga magulang. Sa batong nanganak sa iyo, ay nagwalang bahala ka, at iyong kinalimutan ng Diyos na lumalang sa iyo, at nakita ng Panginoon, at kinayamutan sila, dahil sa mamumungkahi ng kanyang mga anak na lalaki at babae. At kanyang sinabi, aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, aking titingnan kung anong mangyayari sa kanilang wakas, sapagkat sila'y isang napakasamang lahi na mga anak na walang pagtatapat. Kinilos nila ako sa paninibugho doon sa hindi Diyos. Kanilang minungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan, at akin silang kikilusin sa paninibugho sa mga hindi bayan. Aking ipamumungkahi sila sa galit sa pamamagitan ng isang mangmang na bansa, sapagkat may apoy na nag-alab sa aking galit at nagningas hanggang sa Sheol, at lalamunin ng lupa 10 ng tubo nito. At paniningasan ng apoy ang mga tungtungan ng mga bundok, aking dadaganan sila ng mga kasamaan,
Aking gugugulin ang aking busog sa kanila. Sila'y mga pupugnaw sa gutom at lalamunin ng maningas na init at ng mainit at ng mapait na pagkalipol. At ang mga ngipin ng mga hayop ay susunugin ko sa kanila. 10 kamandag na nangagsisiusad sa alabok. Sa labas ay pipighatiin ng tabak at sa mga silid ay kakilabutan. Malilipol kapwa ang binata at dalaga, ang 10 ng lalaking may uban. Aking sinabi, aking pangangalatin sila sa malayo, aking papaglilikatin sa mga tao ang alaala sa kanila, kundi aking kinatatakutan ng mungkahi ng kaaway. Baka ang kanilang mga kalaban ay humatol ng mali. Baka kanilang sabihin, ang aming kamay ay tanghal at hindi ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito, sapagkat sila'y bansang salat sa payo at walang kaalaman sa kanila. O kung sila'y mga pantas na kanilang tinalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang wakas, kung paanong hahabulin ng isa ang 1,000 at ang dalawa'y magpapatakas sa 10,000, malibang ipagbili sila ng kanilang bato at ibigay sila ng Panginoon, sapagkat ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating bato, kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom. Sapagkat ang kanilang puno ng ubas ay mga puno ng ubas sa Sodoma at sa mga parang ng Gomora. Ang kanilang ubas ay ubas ng apdo. Ang kanilang mga buwig ay mapait. Ang kanilang alak ay kamandag ng mga dragon at mabagsik na kamandag ng mga ahas. Di ba ito'y natatago sa akin, na natatatakan sa aking mga kayamanan? Ang panghihiganti ay akin. Sa gayon din ang gantimpala, sa panahon ng madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit, at ang mga bagay na darating sa kanila ay magmamadali, sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan at magsisisi dahil sa kanyang mga lingkod, pagka kanyang nakitang ang kanilang kapangyarihan ay nawala at walang natitira na natatakpan o naiwan. At kanyang sasabihin, saan nandoon ang kanilang mga Diyos, ang bato na siya nilang pinangunlungan? Yaong mga kumakain ng taba ng kanilang mga hain at umiinom ng alak ng kanilang inuming handog. Bumangon sila at tumulong sa inyo at sila'y maging pagkupkup sa inyo. Tingnan nyo ngayon na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat at ako'y ang nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Sapagkat aking itinataas ang aking kamay sa langit at aking sinasabi, buhay ako magpakailanman. Kung aking ihahasa ang aking makintab na tabak at ang aking kamay ay hahawak ng kahatulan, aking ibibigay ang aking panghihiganti sa aking mga kaaway at aking gagantihan niya o nangapopuot sa akin at aking lalanguin ng dugo ang aking tunod at ang aking tabak ay sasakmal ng laman sa dugo ng patay at ng mga bihag mula sa ulo ng mga pangulo ng kaaway. Mga galak kayo o mga bansa na kasama ng kanyang bayan, sapagkat ipanghihiganti ang dugo ng kanyang mga lingkod at mga gihiganti sa kanyang mga kaalit at patatawarin ng kanyang lupain, ang kanyang bayan. At si Moises ay naparoon at sinalita ang lahat ng mga salita ng awit na ito sa pakinig ng bayan, siya at si Josue na anak ni Nun. At tinapos ni Moises na salitain ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel at kanyang sinabi sa kanila, ilagak nyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatututuhanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iuutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito.
sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat inyong kabuhayan at sa bagay na ito ay inyong palalaunin ang inyong ipangtatawid ng Hordan upang ariin. At sinalita ng Panginoon kay Moises ng araw ding yaon na sinasabi, sumampa ka sa bundok na ito ng Abarim, sa bundok ng Nebo na nasa lupain ng Moab, na nasa tapat ng Jericho, at masdan mo ang lupain ng Kanaan, na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel, na pinakaari. At mamatay ka sa bundok na iyong sinasampa, at malakip ka sa iyong bayan, gaya ni Aaron na iyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor, at nalakip sa kanyang bayan. Sapagkat kayo'y sumalangsang laban sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel, sa tubig ng Meriba ng Kades, sa ilang ng Zin, sapagkat hindi nyo ako inaring banal sa gitna ng mga anak ni Israel, sapagkat iyong matatanawang lupain sa harap mo, ngunit tuoy hindi ka makapapasok sa lupain na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel.